Sigurado ka ba, Aryan? Tanong ni Elvira habang minamaneho ang sasakyan. Patungo sila ngayon sa Pampanga kung saan naroon si Berna, ang kanilang matalik na kaibigan. Bigla na lang kasi itong umalis nang walang pasabi sa kanila. Hindi ito umattend sa oath-taking nila. Hay nako, ang boba mo talaga, inis na sabi sa kanya ni Aryan. Ang baklang ito kalayo ng Google Map na iti ang direction pero hindi ka pa naniniwala. My gosh, anong brain ang meron ka? Palatak nito na tinanggal ang suot na earphone. Malay ko ba? Iniliko niya ang kotse papasok ng Monte Claro. May isang kotse silang nadaanan. Sigurado siyang kotse iyon ni Berna. Bakla, hindi ba kotse ni Berna iyon? Tinapik niya ang balikat nito. Ay oo nga, sabay tingin sa direksyon na itinuro niya rito. Ipinarode niya ang sasakyan nila at saka sila bumaba sa kinaroroonan ng kotse ni Berna. May lumapit ding matanda na bumaba mula sa isang tricycle. Manong, kotse ito ng kaibigan namin, sabi niya ng tangkain ng matanda na buksan ito. Bawal iyang ginagawa mo Manong. Segunda ni Aryan. Tumawa ang matanda. Ipinaaayos kasi ito ni Sir Sandro, para iuwi ko sa mansion niya, naroon kasi si Berna. Namilog ang mata nilang dalawa. Seryoso Manong, kilala mo si Berna? And yung Sandro? Jowa ba niya ito? Sunod-sunod na tanong niya. Ang mabuti pa, hintayin na lang ninyo akong matapos dito at saka ninyo ako sundan, mga taga Manila ba kayo? Tanong naman ng matanda. Tumango silang dalawa at nakipagkwentuhan dito. Saan tayo pupunta? Tanong ni Berna kay Sandro kinaumagahan. Matapos kasi nilang mag-almusal, pinagbihis siya nito. Casual lamang na plain t-shirt at pants ang suot niya. Nakasuot siya ng Skechers na shoes na may taas na 3 inches, nadagdagan tuloy ang 5'5" niyang height. Kanina habang nagbibihis siya sa kwarto nito, nakita niya ang wedding picture ni Sandro. Kinurot ang puso niya pagkakita niya sa larawan ng asawa nito, parang pamilyar sa kanya ang babaeng iyon. Napahawak siya sa puso niya, at kusang tumulo ang mga luha niya. Lumabas siya kanina sa kwarto ni Sandro na parang walang nangyari, pinapatatag niya ang kanyang sarili kahit na ang totoo. Nangangatog ang mga tuhod niya sa takot na nararamdaman niya. Sa isang pasyalan dito sa Monte Claro na katulad ng mga pasyalan sa ibang bansa, kinindatan siya nito, gusto kitang makasama pa ng matagal, love. Nilapitan siya nito at hinatak ang bewang niya, samahan mo ako ng 1 buwan sa Monte Claro, bulong nito sa punong tenga niya. 1 buwan, hindi pwede kasi paano si John Ella? Kumunat ang noo nito, sasabihin ko kay Doña Belen para hindi siya mag-alala. Huwag kang mag-alala kay John Ella, susunduin siya mamaya ng mga in-laws ko, magbabakasyon siya sa mga lolo at lola niya. Kinabahan siya kapag sinabi nito yun sa lola niya, baka sabihin na nito ang tungkol sa nakaraan niya. Ako na ang magsasabi kay lola, mabilis na sabi niya rito, baka kasi magalit siya kung malaman niya na kasama kita. Nandito sa Monte Claro ang mga kaibigan ko. Baka pwedeng kasama natin sila, kagatlabi niyang tanong, at saka dinutdat ang hinlalaki niya. Sure walang problema sa akin, baka sila yung sinasabi ni Manong Tasio, Berna, gusto ko sanang sabihin kay Doña Belen ang totoo. Ayokong may itinatago ako sa kanya, ako itong mas matanda sa ating dalawa, at ayokong magsinungaling ng matagal. Nakonsensya tuloy siya sa sinabi nito, okay tanging nasabi niya dahil hindi niya alam ang sasabihin dito. Dinampian siya nito ng halik sa noo, halika na aya nito matapos hawakan ang kamay niya. Kinuha nito ang isang traveling backpack sa sala, hindi niya alam kung saan sila pupunta, may pagkakataon siya para masabi rito ang lahat, pero sa tamang panahon, kailangan muna niyang magpakatatag. Malakas na tawag sa pangalan niya, nilinggan niya ang tumatawag, sina Aryan at Elvira. Dinampian siya nito ng halik, binitawan ni Sandro ang kamay niya para mapuntahan ang mga ito, napasugod kayo, tanong niya sa mga ito, niyakap niya ang mga ito ng mahigpit. Luka ka kasi bigla ka na lang nawala, sayang, hindi mo nakita yung hinandang pasabog ni Darwin sa pag-aakalang darating ka, kinikilig na balita nito sa kanya, tumingin siya sa gawin ni Sandro, kinakausap nito ang katulong nito. Binalingan niya si Aryan, kumunat ang noo niya sa sinabi nito, bigla tuloy siyang naging interesado sa sinasabi nito. Ano bang ginawa ni, biglang lumapit sa tabi niya si Sandro kaya hindi niya na itinuloy ang tanong niya.
Tara na, nakangiting aya nito sa kanilang tatlo. By the way, I'm Sandro Villamor, Berna's boyfriend. Tumingin ito sa kanya. Hinawakan nito ang isang kamay niya. Nagsikuhan ang mga ito. We're friends of Berna, I'm Aryan and this is Elvira. Pagpapakilala ni Aryan. Nice meeting you. Nakipagkamay si Sandro sa mga ito. May sasakyan ba kayong dala? Tanong nito na nakatingin sa black na sasakyan ni Aryan. Convoy na lang tayo. Pogi este Sandro, Elvira. Let's go. Hila nito sa kaibigan na titig kay Sandro. Let's go. Baling nito sa kanya. I will show you my heaven. Later, bulong nito sa kanya. Gumapang ang mainit nitong hininga sa buong katawan niya. Lalo na nang pisilin nito ang palad niya. Napasinghap siya sa ginawa nito. Nginitian siya nito. Make love to me later, love. Ninisihan siya nito ng nakakaloko bago nito buksan ang pinto ng kotse nito. Bilanggo na siya ng pagmamahal niya para rito, at wala na siyang takas pa, wala na. No one came close to you, no one else makes me feel the way you do, you're the special girl to me and you'll always be eternally, every time I hold you near you always says the word I love to hear, girl with just one touch we can do so much, no one else come close. Kumakanta si Sandro habang hawak nito ang kamay niya, kinikilig tuloy siya, ngayon lang siya ulit kinantahan ng isang lalaki, dahil ang huling lalaking kumanta sa kanya ay si Darwin. Saan ba talaga tayo pupunta? Tanong niya habang nakatingin sa daan. Sa bahay bakasyunan ko, the place I called heaven. Kinindatan siya nito habang seryosong nakatingin sa daan. Kasunod nila ang sasakyang minamaneho ni Elvira. Excited na siya sa lugar na pupuntahan nila, lalo na't mahilig siya sa mga adventures. Iyon nga lang wala siyang dalang gamit. Tulad ng hiking outfit, shoes, protective gears at kung ano-ano pa na dinadala niya. May bahay kang iba bukod sa mansyon mo. Pinalingan siya nito. Yes, binili ko lang iyon last year. Dahil nagandahan ako sa lugar na iyon mula nang una kong makita. Ganun ba? So I think may babae ka nang nadala doon. Naningkit ang mga mata nito. Ikaw pa lang. Like I've told you last night na ikaw lang ang babaeng dinadala ko sa mga gusto kong lugar. The first was my hell. Minisihan siya nito. Hindi ka pa naniniwala, you want a proof. Seryoso nitong tanong. Nag-init ang pisngi niya. I want a kiss, malambing niyang bulong dito. Hinalikan nito ang kamay niya. Later, kinindatan pa siya nito. Narinig ko ang pangalan ni Darwin kanina sa usapan ninyo. Sorry kung narinig ko. Malakas kasi boses ng kaibigan mo. Pumuga siya ng hangin. Wala yun. Hindi na siya nito tinanong pa. Marahil ayaw niting usisay ng naging usapan namin ni Aryan kanina. Mahigit 1 oras ang lumipas nang marating nila ang Monte Claro Park. Ipinaroda ni Sandro ang kotse nito sa gilid ng daan, kung saan naroon din ang ibang mga kotse na kinukuhanan ng number ng mga tourist guide. May mga tagapangalaga rin ng ecotourism ang naroon. Pinibigyan ng mga hiking kits ang mga nakapila papasok ng park. Sumunod sina Elvira at Aryan sa kanila ni Sandro. Dala ng mga ito ang traveling bag nila. Samantalang siya, walang dala kundi suot lamang niya. Mr. Villamor, tanong ng isang nag-assist na lumapit sa kanila. Paul, kumusta na? Pati ni Sandro dito na nakipagkamay pa sa lalaki. Tamang-tama ang dating ninyo, sir. Ipinalinis ko na kay Aling Turney na ang bahay ninyo. Malapad ang ngiti ni Sandro sa lalaki. Kumuha pa ito ng pera sa wallet nito at ibinigay roon. Pangmeryenda mo, Paul. Siya nga pala, kukuha kami ng number para sa mga activities. Siya nga pala si Berna, girlfriend ko Paul. Pagpapakilala pa nito sa kanya. Minitian niya ang lalaki. Hi! Kaway niya rito. Kaya pala iba na ang pormahan natin, sir. Kumuha ito ng isang flyer sa lamesa at ibinigay kay Sandro. Paul, salamat. Ikaw na ang bahala sa mga kaibigan ng girlfriend ko. Sa akin mo na lang charge ang mga expenses nila sa mga kwartong gagamitin nila. Nilingon niya ang mga ito na sobrang saya sa narinig. Hintayin mo ako rito. Pinitawan nito ang kamay niya. Tumungo ito sa mga tourist guide na naroon. May kung anong sinasabi ito sa mga ito. At tumatango naman ang mga ito kay Sandro. Naka-jackpot ka, girl. Sikus sa kanya ni Elvira. Mayaman na, guwapo pa, at mukhang mabait. True,
Hindi tulad ni Darwin na napakakuripot. Nakangiwing sabi ni Arian. Hindi kasi nito nagawang ilibre ang mga kaibigan nila kahit isang beses man lang. Masyado itong matipid sa pera at nagaya niya ang pagiging matipid nito. Isang bagay na natutunan niya mula rito ang mag-ipon para may madukot. Behave kayong dalawa ha. Isa pa, wag ninyong binabanggit ang pangalan ni Darwin. Lalo na kapag nandyan si Sandro, nakakahiya kasi sa kanya, pakiusap niya sa mga ito. Pinatukan ni Elvira si Arian. Ito kasing baklang ito napaka-chismosa. Ako na ang bahala sa bungangan nitong kaibigan natin. Inakbayan nito si Arian. Basta ako masaya para sa'yo, go lang, Berna. Basta kapag pinaiyak ka niya isumbong mo sa akin at uupakan ko. Inakbayan din siya nito. Sizzlers. Sigaw nilang tatlo. Napalingon sa kanila si Sandro at mga iba pang tao sa paligid. Nagtawanan sila dahil doon. Teka nga, blumang ka girl. Hindi kaya. Tumingin si Elvira sa ibaba ng puso niya. Tumanggo siya rito. Nanlaki ang mga mata ng dalawa. Hala, ulalas ni Arian. Paano na kapag nagbunga? Handa ka na bang magpadede ng bata? Pulong na tanong ni Arian na nakahalukip-kap na. Handa ako, mahinang sagot niya. Pero ang totoo hindi niya alam kung kaya ba niya, kung handa na ba talaga siya. Hindi pa nga niya alam kung handa na ba siyang sabihin kay Sandro ang totoo. Siniko siya ni Elvira. Nandyan na siya. Ngumuso ito sa likuran niya. Mukhang nag-enjoy kayo ah. Anyway, nakausap ko na ang tour guide na mag-a-assist sa atin para sa mga adventures natin. At nakapagpa-reserve na rin ako ng kwarto ninyong dalawa sa hotel. Kapag may problema tawagan lang ninyo ako. Iniabot ni Sandro ang calling card kay Arian. Namilog ang mga mata ng dalawa niyang kaibigan sa sobrang saya. Ingat kayo sa Bataan, sa pupuntahan ninyo. Kumaway si Arian sa kanila nang magpaalam sila sa mga ito. Pinamulahan siya ng mukha sa sinabi ng kanyang kaibigan. They know. Baling nito sa kanya. Nahihiyang tinanguhan niya ito. Nadulas ako eh. Tumawa ito. I see. Ang sama mo. Sinimangutan niya ito nang pagbuksan siya ng pinto ng kotse. Sash, I love you. Kinabig siya nito at dinampya ng masuyong halik sa kanyang mga labi. Wala kang dapat ikahiya. You mean everything to me, love. That's why I loved you. He started at her. Sa bahay natin ito ituloy baka makasuhan pa ng PDA. Natatawang pumasok siya sa loob ng kotse nito. Umibis naman ito sa kaliwa nang maisara niya ang pinto. Habang inilalagay niya ang seatbelt niya ay nahadyap ng mata niya ang isang lalaki. Matalim itong nakatingin sa gawin niya. Kinabog ng malakas ang puso niya, at may kung anong bahagi nito ang nasaktan pagkakita sa unang lalaking minahal niya. Samantala sa mansyon ng mga Vasquez, wala sa Manila si Berna. Wala rin siya sa mga kaibigan niya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa batang iyon. Napakatigas ng ulo. Hindi man lang nagsabi kung saan nagpunta, galit na sabi ni Antonio pagdating niya sa Monte Claro. Napasugod siya rito dahil gusto niyang iuwi si Berna sa Manila. Hindi ito dapat nandito dahil ipinapahamak lang nito ang sarili. Kailangan niyang tapusin ang ugnayan nina Berna at Sandro. Hanggat wala pang alam si Soledad sa mga nangyayaring ito. Kahapon pa siya wala rito. Ang alam ko umuwi na sa inyo. Teka, naglayas ba si Berna? Alam na ba niya na? Hawak ng kanyang ina ang dibdib nito, at tila nahihirapang huminga. Nalalayan niya ito sa sofa at mabilis na tinawag si Manang Gloria. Sir, umahanggos na sabi nito, kumuha ka ng tubig Manang Gloria. Tumalima naman ang matanda, may sakit ba kayo? Nag-aalalang tanong niya rito. Sinabi mo na ba kay Berna ang tungkol sa mga nangyari, alam na rin ba niyang kapatid niya si, hindi na dapat niya malaman ang tungkol sa nakaraan ko. Isa pa nangako ako kay Chris Elda na hindi ko na iyon uungkatin pa. Pero, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Makakasama sa inyo kung iisipin pa ninyo ang bagay na iyon. Pumabalik ba ang sakit ninyo? Kinuha niya ang dalang baso ng tubig ni Manang Gloria. Hindi pagod lang ito marahil sa dami ng trabaho rito sa hacienda. Ayaw mo kasing samahan ako rito, dito na lang kayo tumira ni Chris Elda. Pumuga siya ng hangin. Napag-usapan na natin yan noon,
Paulit-ulit naman ho kayo. Simula nang makilala mo si Chris Elda, nagbago ka na. Pinago ka niya, kinuha ka niya sa akin, inilayo ka niya sa akin. Pagkatapos ngayon gusto ninyong ilayo si Berna. Hindi pa ba ninyo ako napapatawad sa ginawa ko? Hindi mo kasalanan ang paghihiwalay namin ni Soledad, Ma. Hindi ako inilayo ni Chris Elda, kusa akong lumayo para sa anak ko, na trauma na siya, muntik na siyang mamatay. Umagos ang luha sa mga mata nito. Hanggang kailan ninyo balak magsinungaling kay Berna? Hindi ako makahinga. Bigla na lamang itong namilipit sa sakit hanggang sa mawalan ito ng malay, binuhat niya ito at nagmadaling isinakay sa kotse habang natataranta si Manang Gloria kung ano ang dapat nitong gawin. Ipinakita ni Sandro ang kanyang bahay bakasyonan kay Berna, halos hindi makapaniwala ang dalaga sa nakikita nitong napakagandang tanawin, sliding doors ang nakapalibot sa buong bahay niya, kitang-kita mula sa itaas ang magandang tanawin ng Monte Claro. Nabili niya iyon sa mag-asawang turista na minsan niyang nakilala noong pumasyal rito. Hindi niya pinalampas ang oportunidad nang malaman niyang ipinagbibili ng mga ito ang bahay, 300 square meters ito at nasa tuktok ng isang bundok. Ang ganda, bulalas ni Berna na nakatayo sa labas ng bintana. Niyakap niya ito sa likuran at hinagkan ang leeg nito. Nagustuhan mo ba? Kaso walang internet connection dito. Ipinatong nito ang kamay sa kamay niyang nasa bewang nito. It's okay, Sandro, what if hindi ako dumating sa buhay mo? Kumunat ang noo niya. Saan naman galing ang tanong mong yan? Kung hindi ka dumating sa buhay ko, hindi siguro ako ganito kabait sa ibang tao. Maybe I will be back to the person I was. Sandro, tell me about yourself. I mean, gusto kitang mas kilalanin. Isinubsob niya ang muka sa leeg nito. Bukod sa gwapo na ako mula pagkabata, lumaki ako na hindi kilala ang daddy ko. Nang mag-asawa si mama, lumaki ako sa piling ng mga lolo at lola ko. May isa akong kapatid na babae kay mama pero nasa Manila. Mahilig akong kumain. Ngumisi siya, white t-shirt and maong pants are okay with me. I don't like cigarettes but I drink alcohol, and I was 28 years old when I get married, and then... What if makikilala mo yung taong naging dahilan ng pagkamatay ng asawa mo? Bakas sa boses ni Berna ang panginginig, hindi ko alam, seryosong sagot niya, kinasusuklaman pa rin niya ito kahit na isa itong menor de edad, she's reckless. Maybe she's not, I mean hindi niya siguro yun sinasadya. Maybe she's not, yes, pero dahil sa kanya naulila sa ina ang anak ko. Iniharap niya ito, hindi na dapat natin pinag-uusapan pa yan, kung tinatanong mo yan dahil sa nakita mong wedding picture namin ni, I'm sorry for that. Hindi ko lang kasi magawang alisin yun sa kwarto ko, pero kanina, naisip ko, gusto kitang pakasalan kaya dapat lang naibaon ko na salimot ang aking nakaraan. I want to have my future with you. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito, cause I really loved you, Berna. Sapat na sa akin na malaman na mahal mo ako, you can keep her, parte siya ng buhay mo, ngumiti ito sa kanya. Thank you, I love you, yumuko siya para halikan ang mga labi nito, and she responded. Gumalaw ang mga kamay niya patungo sa gitnang bahagi ng katawan nito. Sandro, mabilis niyang natanggal ang butones ng suot nitong pantalon. I want you now, anes niya habang tinatanggal ang suot nitong pantalon kasama ng panty nito. Inihiga niya ito sa lamesa, hold on tight, love. Ibinuka niya ang mga hita nito at sa kanya nilero ang lagusan nito gamit ang kahabaan niya. Oh, you are wet, ipinasok niya ang kahabaan niya sa lagusan nito at marahang inilabas-masok yun, itinaas niya ang mga paa nito sa balikat niya. Oh, you're so tight, love, oh, binilisan niya ang paglabas-masok sa lagusan nito, hingal na hingal siya nang maramdaman niyang lalabasan na siya. Oh, ibinaba niya ang mga paa nito at mariing binayo habang hawak ng mga kamay niya ang magkabilang bewang nito, sumasabay sa pagbayo niya ang malulusog nitong dibdib. Oh, Sandro, oh, I love you too. Mabilis lang ang kanilang pagtatalik pero masasabi niyang nag-enjoy ang dalaga sa ginawa niya. Sa hotel, hindi mapigilan ni Darwin ang kanyang galit nang makita si Berna na may ibang kasama, mas matanda ito kaysa sa kanya, hindi niya akalaing sa matanda siya ipagpapalit ni Berna. Naroon sina Arian at Elvira sa hotel, kaya naman kinausap niya ang mga ito. Bakit ka ba nagagalit? Nakataas kilay na tanong ni Elvira.
True, ikaw itong unang nagloko, no, segunda naman ni Aryan. Pag-untugin ko kaya kayong dalawa, akala ko baboto kayo sa akin pagkatapos babaliktarin lang ninyo ako? Darwin, hindi naman sinabing boto kami sa'yo, hoy, ang sabi namin tutulungan ka namin, pero magagawa pa ba namin yun kung nakikita na naming masaya si Berna sa boyfriend niya, gigil na sabi ni Elvira. Pinanlakihan siya ng mata, seryoso ba si Berna, boyfriend niya ang matandang yun? Hoy, Darwin, ang hot kaya niya, isa pa hindi siya kasing tanda ng iniisip mo, siya ang co-owner ng Monte Claro, multimillionaire na widow at isang haciendero. Pagmamayabang pa ni Aryan, yayaman din naman ako soon. Teka nga, bakit ka ba nandito? Tanong ni Aryan, gusto kong maki-join sa inyo, masama ba? Ah, alam ko na, nandito ka dahil gusto mong bawiin si Berna, tama ba? Nangislap ang mga matang tanong ni Elvira. Oo, at dahil kaibigan ko kayo, suportahan ninyo ako. Nagsikuhan ang dalawa sa sinabi niya at nagkibit-balikat pa. Pastahan tayo, hindi makakaakyat ng bundok ang matandang iyon, nangalumbaba siya. Wow, Darwin, athletic ka, tumitawang tanong ni Elvira. Oo naman pagmamayabang niya, kung sa bagay may lahi kang unggoy. Halika na nga, Elvira, halika na sa room natin na binayaran ni Sandro. Sandro pala ang pangalan ng matandang iyon, sandali lang makikijoin ako, hinabol niya ang dalawa habang bitbit ang bag niya. Hay nako, sa libre ka na rin ba umaasa, Darwin? Tanong ni Elvira na nakapameaywang pa. Sa ngayon dahil wala pa akong cash, nagtawanan silang tatlo, sobrang kuripot lang talaga niya dahil sa business na pinapalago pa lang niya ngayon. Humanda kang matanda ka, bukas na bukas papakainin kita ng lupa. Dumating na ang resulta ng investigation na ginawa ng tauhan ni Madison, at lumalabas na si Berna Vasquez ang menor de edad na nakabangga sa sasakyan ni Sandro at asawa nito. Gotcha, ngayon may proof na siya at sasabihin na niya rito ang totoo, at sa katotohanang sasabihin niya sa kanya pa rin babagsak si Sandro. Tiyak magagalit ito kay Berna, napangisi siya sa naiisip niya, ano kayang gagawin ni Sandro kay Berna? Ang babaeng minahal nito ang babaeng sumira sa buhay nito dati. Inubos niya ang iniinom na wine at inilagay sa brown envelope ang evidence. Ma'am Madison, hindi pa rin po sinasagot ni Sir Sandro ang telepono sa kanila, sabi ng katulong niya. Itinaboy niya ito pagkasabi niyon. Wala rin ito sa opisina nito, saan naman kaya ito nagpunta? Magpakasaya ka na, Sandro.